Ferdinand, fish farmer dito sa Batangas. Panay bangus at tilapia lang daw noon ang kanyang inaalagaan. Pero dahil mahal daw ang feeds ng mga ito, nakaisip siya ng alternatibo. Ang pagkukulture ng pangasius, isang uri ng hito. Nakikita namin na ito yung magbo-boom within next 2 years na maaaring pumalit sa tilapia or maari partially din sa bangus. Dahil nga ito, hindi siya mahirap alagaan eh. Mabilis lumaki, masarap naman yung lasa niya. Sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan, pwede raw itong tumimbang ng higit sa 4 na kilo. At 70 hanggang 80 pesos kada kilo ang bentahan nito sa palengke. Mas mura kumpara sa presyo ng ibang isda. Si Ferdinand nakagawa na rin ngayon ng iba't ibang produkto mula sa pangasius. Ang laman daw kasi nito, pwedeng gawing fillet. Meron kaming ginagawang fish cubes, fish fingers, pwede rin sa barbecue. Ang balat naman, ginagawang chicharon. Masarap. Chicharon. Masarap ah. Ang pangasius ang itinuturing na second largest catfish o hito sa buong mundo. Pwede itong lumaki hanggang 44 kilos. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, imported pa raw ito mula sa Vietnam. Bilyon-bilyong dolyar daw ang kinikita ng Vietnam taon-taon dahil sa pangasius. At ang magandang balita, hindi malayong kitain din ito ng mga Pilipino. Maganda nga sa mga pag ini-export siya dahil lalo sa US, ang gustong-gusto nila yung white meat. Kasi ang white meat daw less sa cholesterol, maganda sa katawan. Kaya hindi katakatakang kasama na rin ito sa menu ngayon ng mga sosyal na restaurant dito sa Metro Manila. Mas kilala nga lang sa tawag na cream dory. Marami raw pwedeng ilutong putahe sa pangasius. Pwede itong isigang, prito, at para sa mga sosyal, pwede raw itong gawing grilled with special sauce and baked spinach. At dahil inihahalin tulad ang lasa ng pangasius sa tilapia, ano kaya ang mas masarap sa dalawang isda? Naisipan naming lutuin ang pangasius at tilapia sa dalawang klaseng putahe. Ang sweet and sour fish at fish curry. Mismo ang food expert na si Chef Jessin Shoko ng Le Soufflé Restaurant ang hahatol kung ano ang mas masarap sa tilapia at pangasius. I like the pangasius better. The texture of the flesh is so fine. It tastes tastier but subtle in a way. Ang pangasius, certified na masarap. Maliban sa pangasius, may 4 na uri pa ng catfish na matatagpuan dito sa Pilipinas. Ang Thai catfish, ang yellow catfish, ang native catfish, at ang African catfish. Dito sa floating restaurant sa Plaridel, Bulacan, habang naghihintay ng order, pwedeng pakainin ang mga African hito na umaalig-aligid. Masaya. Nag-enjoy. Nakakatuwa siya. Ang lalaki talaga, grabe. Dati ito isang fly-isdaan na alaga namin itong mga hito. Ito lang ang negosyo namin dati. Pero kami ng mister ko na gawin nating restaurant, mukhang makaka-attract sa tao yung hito eh. Matulis daw ang ulo nito kumpara sa pangasius at tumitimbang mula 2 hanggang 3 kilo. At by special request ang pagpapaluto ng fried African catfish with tausi in sizzling plate. Yun
nga lang, ang mga African catfish na ito ang siya rin daw dahilan ng pagkaubos ng mga sarili nating native na catfish. At ang tawag dito ng mga taga-Candaba sa Pampanga, balikbayan. Akala raw kasi nila, tuluyan na itong naubos. Wala nang bigla ang mga hito natin na yan nung ma-introduce yung African hito na kinulture dito sa mga fish pan. Nung later on, naging carnivorous kasi yung mga hito na yun eh. Pero ang balikbayan na hito, nakakalagnat daw kapag natibo ka o nasugatan ka ng palikpik nito. Pero pula pa yung dulo, matalim yan. Gayunpaman, masarap naman daw ito kapag binuburo. Patunay rito si Aling Lina, nang buburo ng native hito. Masarap ito eh. Masarap, masarap na masarap. Dito naman sa Sitio Lake Danau sa Taytay, Palawan, may kakaibang hito raw na hinuhuli ang mga bata rito, katulad ni Albert. Agad na dinala ni Albert sa kanilang bahay ang nahuli niyang alabyog para lutuin. Masarap daw kasi itong ipaksiw. Ilang sandali lang, may instant pananghalian na ang kanyang pamilya. Ang alabyog ay isang uri ng hito na mas kilala sa tawag na yellow catfish. Kulay dilaw kasi ang balat nito. Sa Palawan lang daw ito makikita at muntik-muntikana na raw ito noong mawala sa kanilang mga sapa. Merong possibilities kasi merong mga na-introduce na ibang species ng isda na pwedeng makipag-compete doon sa yellow catfish in terms ng habitat tsaka nung pagkain nila. So there's a possibility na bumaba nga yung population. Lahat ngayon nagmahal na, pati isda. Pero may bagong tuklas na alternatibo. Hindi lang masarap, abot kaya pa. At pwede mo pang pagkakitaan ng limpak-limpak.